magkakaroon muna tayo ng opening prayer. Samahan ninyo si teacher na mag-pray. Paano na nga ulit yung pattern ng prayer? Okay. 1, 2, and 3. And sabay-sabay tayo. Everybody, close your eyes and let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Nakasama na naman namin ang aming mga virtual Sunday School teachers. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na nagagamit namin ang social media para makapanood at makapakinig ng mga Bible stories na magbibigay sa amin ng aral ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ninyo at sa buhay ng mga Sunday School teachers. Tulungan niyo po sila na mas mapaigi at mas mapabuti ang aming pinapanood sa King's Kids TV. Bigyan niyo po kami ng talino ngayong araw na ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! So, open your eyes and mag-start na tayo sa ating energizer na tinatawag nating action song. Tawagin natin si Teacher Jen at si Teacher Rosalie! Say amen! Amen! Say amen! Amen! Jump and down! Clap your hands! Stomp your feet! Say amen! Amen! Say amen! Amen! Sit down! Hello, King's Kids! Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Aryan at ako ang makakasama nyo sa ating Bible story. Pero bago tayo magsimula sa ating panibagong lesson, magbabalik-aral muna tayo. May mga ilang katanungan lang naman ako sa inyo patungkol sa lesson natin nung nakaraang linggo. So ready na ba kayo, kids? Okay, so unang tanong. Sino na nga ba yung teacher nyo nung nakaraang linggo? Parinig nga ako? Tama, si Teacher Rosalie. Pangalawang tanong. Sino naman yung sinabihan ng Panginoon na gumawa siya ng isang malaking arko o daong? Parinig nga ulit? Tama, si Noah. Sinabihan ng Panginoon si Noah na gumawa siya ng isang malaking arko o daong. Ang daong na to ay sinlaki ng isang barko. At sinabi din ng Panginoon na lilipunin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng isang baha. Sinabi niya na ang lahat ng nasa labas ng daong ay mamamatay. At yung mga nasa loob naman ng daong ay mabubuhay. Kaya naman, agad-agad sinabi ito ni Noah sa kanyang pamilya. Sino na nga ba yung tatlong anak ni Noah? Parinig nga ako? Tama. Si Shem, si Ham, at saka si Japhet. Kaya naman, si Noah at ang kanyang pamilya ay nagsimula na silang gumawa ng isang daong. Ngunit, nung sinabi ni Noah ito sa maraming tao, hindi sila naniniwala. At sinabi ni Noah kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon, kung ano yung gagawin niya. Ngunit, hindi sila naniwala at pinagtawanan pa nila ito. At pagkaraan ng maraming taon, natapos na nila ang daong. Kaya naman, sinunod ni Noah yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon na ang lahat ng uri ng hayop at yung mga uri ng ibon na nasa himpapawid ay pinasok nila sa loob ng daong. Si Noah at ang kanyang pamilya ay pumasok na rin sila sa daong. Pero sa tingin nyo ba, kids, naniwala na ba yung mga tao sa kanila? Parinig nga. Hindi pa din. Hindi pa rin naniwala yung mga tao sa kanila. Bagkus, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pagtawa at biglang huminto ang kanilang pagtawa nung biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. At doon nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon, ngunit huli na ang lahat para makapasok pa sila sa daong. 40 days and 40 nights bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tubig ay parang naging isang malaking ilog. Kaya naman, ang mga tao na nasa labas ng daong ay namatay at yung mga nasa loob naman ng daong ay nabuhay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang ulan ay huminto na. Si Noah at ang kanyang pamilya ay
bumaba na sa daong at doon nila nakita ang isang napakagandang bahaghari na sumisimbolo ng pangako. Pangako ng Diyos na hindi niya na muling lilipunin ang buong mundo sa pamamagitan ng isang baha. Ngayon, natapos na ang ating kwento at dumako naman tayo sa ating panibagong kwento. Ngayon, hayaan niyo naman ako na ikwento ko sa inyo kung ano yung buhay ni Abraham at ang kanyang anak na si Isaac. Ang Panginoon ay mahal na mahal ni Abraham. Si Abraham, lahat ng ipinabuutos ng Panginoon sa kanya ay sinusunod niya ito. Kaya naman, pinangakuan sila ng Panginoon na magkakaroon sila ng isang anak na lalaki, na yun ang magiging simula ng isa nilang malaking angkan. Ngunit, si Abraham ay napakatanda na at ang kanyang asawang si Sarah ay napakatanda na rin para magkaroon pa sila ng anak. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Magtiwala ka sa akin. At pagkalipas ng 20 taon, nagtiwala pa rin sila sa Panginoon. Nung si Abraham ay 100 taong gulang na o 100 years old at si Sarah naman ay 90 taong gulang na o 90 years old, ay doon tinupad ng Panginoon ang kanilang pangako. Doon nagdadalang tao si Sarah. At nung ipinanganak na ang kanyang anak na lalaki, si Sarah ay tuwang-tuwa. Sinabi niya, binigyan ako ng Diyos ng sobrang kasiyahan. Kaya naman, ang ipinangalan niya sa kanyang anak na lalaki ay Isaac, na ang ibig sabihin, siya ay nagagalak. At nung malaki na si Isaac, inutusan ng Panginoon na pumunta siya sa bundok ng Moroa. Sinabi niya doon na ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Ngunit, anong ginawa ni Abraham? Hindi siya nagtaka, bagkus sinunod niya ito at sinunod niya kung ano yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Kaya naman, dali-dali siyang gumayak at tsaka niya isinama si Isaac at ang kanyang asno. Kasama din ni Abraham ang kanyang 2 alipin. Sa kanilang paglalakbay, dala-dala ni Isaac ang kahoy na kanilang gagamitin. At samantalang si Abraham naman ay dala-dala niya yung apoy at yung patalim na kanilang gagamitin. At tinanong ni Isaac ang kanyang ama. Sabi niya, Ama, nasan po ang ating ihahandog? Ngunit ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay nito. At nung natanaw nila ang bundok ng Moroa, pinaiwan ni Abraham ang kanyang 2 alipin. Pagkatapos ng 3 araw sa kanilang paglalakbay, narating na nila ang bundok ng Moroa. At doon, inayos ni Abraham ang altar na paghihigaan ni Isaac. Doon, ipinahiga ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac at saka niya iginapos ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At nung papataas na yung kamay ni Abraham para saksakin ang kanyang anak na si Isaac, meron siyang narinig na tinig na nagmumula sa langit. Isang boses na ng anghel. Sabi niya, Abraham, huwag mong saktan ang bata. Nakita ng Panginoon ngayon yung pagtitiwala mo sa Kanya. Tignan mo doon sa gilid, meron kang makikita ang isang tupa. At doon nga, nakita ni Abraham ang isang tupa. At yun yung inihandog nila sa Panginoon. Si Abraham at ang kanyang anak na si Isaac ay umuwi ng masayang masaya. Ngayon, para sa ating moral lesson, tularan natin si Abraham na sumunod at magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng ipinangako niya sa atin. At ngayon, dumako naman tayo sa ating memory verse sa pangunguna ni Teacher Joanna! Hello, Kings Kids! So yun, nag-enjoy ba kayo sa story ni Abraham? At ngayon, dadako naman tayo sa ating memory verse. Ang ating memory verse ay Genesis chapter 12, verse 2. At ang sinasabi doon, and I will make of thee a great nation. So pwede nyo ba akong sabayan? At lalagyan natin ang action para mas madali natin makabisa. So, ready na ba kayo? Okay, simulan na natin. Genesis chapter 12, verse 2. And I will make of thee a great nation. Yay! So yan, sabay-sabay natin sasabihin ha. 1, 2, 3. Genesis chapter 12, verse 2. And I will make of thee a great nation. Yay! So ngayon, dadako naman tayo sa ating activity. At tawagin natin si Teacher Grace! Hello, Kings Kids! Si Teacher Grace ngayon ang
inyong makakasama sa ating activity. At kanina sa kwento ni Teacher Arian, nalaman natin na si Abraham pala ang Father of all nation. Kaya naman sa activity natin ngayon, gagawa tayo ng sunflower na merong nakalagay na Abraham, Father of all nation. Pero bago yun, syempre, may mga materials tayo na kakailanganin. Kaya naman, ipapakita kayo ni Teacher Grace yung mga materials na kakailanganin natin sa ating activity. Ang una natin kakailanganin ay folder. Pero kung wala kayong folder sa bahay, pwede kayong gumamit ng bond paper. Pangalawa, kailangan natin ng marker. Pero kung wala kayong marker, pwede kayong kumuha ng black ball pen. Pangatlo, kailangan natin ng oil pastel. Pero kung wala kayong oil pastel, pwede kayong gumamit ng colors na available sa bahay nyo. Pang-apat, dahil gagawa tayo ng bilog, kailangan natin ng pambilog. Kaya naman, si Teacher Grace ay kukuha ng mangkok. At pwede nyo kunin yung mangkok sa bahay nyo na bilog, pero ingatan nyo lang para wag magalit si nanay. So, okay ba yun? Ready na ba kayo, Kings Kids? Kung ready na kayo, let's start! Gawa ni Teacher Grace. Siyempre, gusto ko din makita yung gawa nyo, kaya naman pwede nyo ba itong kuhanan ng litrato at isend sa comment box. Kung hindi sa comment box, pwede nyo itong isend sa Facebook page ng Hillside Bible Baptist Church. At yung unang bata na makakapag-send ng kanyang activity ay magkakaroon ng premyo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-send na kayo. At ngayon, tawagin natin si Teacher Rosel para sa ating closing prayer. Hello, Kings Kids! Alam kong nag-enjoy kayo sa kwento ni Teacher Arian at natuto kayo sa activities na itinuro ni Teacher Grace. So ngayon, pwede ba natin bigyan ng Ang Galing Club ang bawat isa? Tingnan niyo si Teacher, panoorin niyo at ituturo ko sa inyo. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, 3, ang galing-galing. So isa pa nga kung nakuha niyo yung itinuro ni Teacher. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, 3, ang galing-galing. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay mananalangin. Natatandaan niyo pa ba yung itinuro ni Teacher Che at ni Teacher Grace noong nakaraang linggo? Sige nga, kung natatandaan niyo, ulitin nga natin. Magbibilang tayo. 1, 2,
Panginoon, maraming salamat po sa aral na natutunan namin sa buhay ni Abraham. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mabuting bata at sumunod at magtiwala sa mga nakakatanda at lalong-lalo na sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po at dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa araw-araw. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of the Lord. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Genesis 6:18. Good job, Spidey. Hello, Kings Kids! I hope na natuto kayo at nag-enjoy sa ating lesson ngayong linggo na to. Kaya naman,